Hello mga ka-NFT, so para sa video na to pag-uusapan naman natin yung mga bagay na bakit hanggang ngayon, okay, despite yung mga mahirap makapasok, okay, mabagal yung, yung progression, yung mga RNG nga na sinabi ko, medyo mahirap, bakit na-enjoy ng blockchain player to? So thank you nga pala sa mga nag-comment sa previous video natin, mga correction nyo yan. Thank you. Pasensya na kayo kung meron tayong mga information na medyo alanganin doon. Yun naman lahat based lang sa experience ko. Okay, and tsaka 1 week pa lang naman, di ba? So ilalagay ko yung link ng video sa taas, so pwede nyo panoorin yun doon. So thank you again sa mga nag-comment doon. Na-appreciate ko po lahat yon. So, thank you. So, ngayon, ito naman yung pag-uusapan natin. Kasi baka iniisip ng iba, baka iniisip nila hindi ko gusto yung game. Actually, baliktad. Gusto ko yung game. Okay? So, sinabi ko lang talaga doon, yung alam mo yun, as an MMORPG player na compared sa mga, alam mo yun, other MMORPG, ito yung wala dito sa Nightcross. Parang, kumbaga, marami pang kailangan improve yung game. So that's the point of our previous video. Pero it doesn't mean na huwag nyo laruin yung game. Hindi gano'n. Actually nga, kung nasa blockchain kayo NFT, subukan nyo. Kasi isi-share ko, ito na nga. Ito yung pag-uusapan natin dyan. Ano yung mga bagay na nagugustuhan dito ng isang blockchain game? Diba? Blockchain player. Okay, blockchain game player. Ayan. So, sige, umpisa natin So, sa previous video, syempre, nasabi natin yung graphics. So, emphasize pa natin, di ba? So, gaano na ba tayo katagal na naglalaro ng blockchain games and gaano karami yung ganito kagandang graphics na lalaro natin? Right now, nakakatuwa mga previous months, nandun na nga, naglalabasan na yun sa mga Epic Game Launcher na mga magagandang games. Meron tayong Tokane. So, ilalagay ko yung link sa taas. Actually, marami ako ilalagay na link sa taas, guys. Kasi, itong mga games na nasa Epic Game Launcher, magaganda na talaga. So, parang, alam mo yun, parang kang naglalaro na ng mga Web 2 talaga. Actually, kung tatanggalin mo yung Web 3 element nun, ang ganda na niya. Talaga para ka lang naglalaro ng Web 2. Ganong level. So, yun, yung Seekers of Tokane, lagay ko na lang yung previous video ko. So, check it out, lalo na kung PC naman kayo, PC gamer kayo. Yan, laruin nyo kasi Epic Game Launcher yun. So, kaya alam nyo, despite, okay guys, na maraming kulang dito sa game, nai-enjoy ito ng mga blockchain game players kasi tinatsagaan nga natin yung mga, alam mo yun, ayoko naman kasi magsabi ng mga pangalan mismo ng game, yung mga hindi ganong kagandahan na graphics, di ba, ng blockchain game. Tinatsaga nga natin yun. Minsan simpleng mga click nga lang, tinatsaga natin and we're happy about it, di ba? So, ngayon, andito na tong Nightcross. And this is something hindi naman sobrang bago, pero alam mo yun, Unreal Engine 5 yan Okay? So, sa pakiramdam ng blockchain game player, bago yan. Bago. Masarap sa pakiramdam yan. Wala tayong masyadong AAA. Kaya yan, binalikan ko yun So, kaya kahit ang daming, alam mo yun, negative man na mapanood nating videos about this game, ma-enjoy pa rin to ng blockchain game player. Hindi lang natin sure kung gaano katagal niya ma-enjoy yan kung base lang sa graphics. Okay? Pero yun, isang dahilan. Number 2, yung slow progression dito as a blockchain game player. So, ayan, kung kayo nasa Web 2 kayo, hindi kayo boto sa NFT or blockchain. Yung mga nasa blockchain community naman, yung slow progression, yung grindy is part of earning. So, sanay na rin kasi kami guys sa mga, alam mo yung pabarya-barya, mahirap, hindi ganun kagandahan yung game, pero tinatsaga namin, nilalaro namin. Why? We see it na as long as yung game is profitable, something na meron kami nakukuha ng token, mga ganyan, goods kami dyan. Tapos samahan mo pa magandang graphics. So, kaya nga, yun nga, kahit na meron pa mga kailangan improve itong game, at yun nga, maraming pang kailangan improve, mai-enjoy pa rin to ng blockchain game player na maaaring hindi maiintindihan ng taga Web 2.
Ayan. So, let me know nga pala guys kung ano rin tingin nyo doon kasi sa dami na natin talaga nilarong blockchain game na hindi naman kaganda pero nilalaro pa natin, di ba? So, ito, maganda-ganda to. And yun nga, nakikita natin na yung part ng pag-grind dito kahit mabagal yan. Ano yan, part of progress, part talaga yan para kumita ka. Kailangan mo pagdaanan yan. So, syempre, kung Web 2 ka nga, at gaming lang yung habol mo talaga, hindi mo maalis na ma-compare. Diba? Yun kung yun lang yun. Pero, kung sasamahan mo nung part ng blockchain at yung makaka-earn ka ng mga tokens, it's really a part na, syempre, kahit pa paano, mahirapan ka din. And, sanay na yung mga blockchain game player dyan. Sanay na. So, next tayo, the more difficult to farm, nakikita rin, ito rin yung, idea na, syempre, mas mahirap nga naman makapag-farm, ganyan, good sa economy. Okay, good sa economy yan, nung game. So, meron nga tayong isang kaibigan sa community, sabi niya nga, kapag madali maka-earn, nagrereklamo. Tapos kapag mahirap, nagrereklamo pa rin. Di ba? Saan ka nga naman luluga? Pero ang mindset kasi natin, syempre sa experience na rin natin, kapag sobrang dali nga naman na maka-earn sa isang blockchain game, mabilis nga naman madidrain yung nun, di ba? So, kung blockchain game player ka, nakikita mo na it's also a challenge na nahihirapan ka doon sa game. Tapos, yun nga, parang process talaga siya. Di ba? Kailangan malagpasan mo yung process na yun. And right now, ang nilulook forward ng karamihan, mag-level 45. Syempre, may mga nag-level 45 na, mga talagang 24 hours, nakabukas yung cellphone nila, PC, ganyan. Meron na yung mga whales, nag-level 45 na sila. Siguro, nagmi-mint na rin sila ng mga crow token, ng mga tokens dito. Pero tayo, ng mga mili character, mahuhuli tayo. So, anyway, yun, isa yun sa mindset ng mga blockchain game player. Pero hindi ko nilalat, parang akin din lang naman yun. So, yan. Again, ito po personal ko rin lang naman to. At kaya ako na-enjoy ko tong game na to. So, don't get me wrong guys, baka iniisip nyo doon sa previous video na ginawa natin, hindi ko nire-recommend yung game or ayaw ko siya laruin. Tuloy-tuloy pa rin ako, even pag lumalabas ako, iniiwan ko naka-bot, baka maban ako. Iniiwan ko naka-AFK. Yan. Baka kasi hindi maintindihan ng mga taga web to bot daw, bot. Hindi, iniiwan ko naka-AFK. Tawag ko na lang bot. Yan. Naka-AFK. AFK farming. Tapos, ayun, speaking of AFK farming, nagugustuhan din to ng mga taga-blockchain. Ito, hindi siguro maintindihan to ng mga taga-web to. No? Nagugustuhan to ng mga blockchain game player kasi AFK farming siya and pwede mo siyang isabay sa iba mong games. So, nung ako, hindi pa ako nasa blockchain, parang hindi ko rin na-appreciate yung AFK farming kasi lagi yung inisip, anong sense na naglalaro ka tapos pinapanood mo lang yung character mo na pumapatay na di ba? Kasi nag-auto quest, yung mga gano'n, parang anong sense? Ba't ka pa naglaro? Pero nung napunta na ako sa blockchain, naintindihan ko na kasi syempre, and sana wag naman tignan na mukhang pera yung mga pero mukha nga bang pera? Ngayon parang napapaisip ako na mukha nga bang pera yung mga blockchain game player kasi yun lagi una agad tinitignan. Pero sa blockchain game player kasi marami siyang nilalaro talagang games. So, ang isang blockchain game player na alam mo yung nasa 2 years, 3 years na or 4 years na sa blockchain gaming, hindi bababa yan sa 2 or 3 games talaga yung nilalaro niyan. Parang hindi man siya focus pero talagang totally in a day, imposibleng isa lang yung titignan niya na game. Marami siyang tinitignan. So, yung AFK farming, nakakatulong sa ano yung mga nilalaro pwede mong isabay. So, nga pala, ibida ko na rin, syempre. Although hindi ako partner nun, yung Pixel, di ba? Marami tayong kaibigan sa community, naglalaro ng Pixels. Tapos, narinig nila to. Isasabay nga nila yan. Which is very good, di ba? Web 2 player ka, hindi mo magigets talaga yun. Promise. Lalo na kung PC game user ka, hindi mo ma-appreciate yun na may AFK farming. Pero sa Web3, super appreciated yon. So, Pixel. By the way, baka itanong nyo, ano pa yung mga nire-recommend ko?
The Walking Dead. Kung PC kayo, gamit kayo ng emulator. The Walking Dead All-Star. Tapos, syempre, yung partner natin, Social Games. So, siguro maglalagay ako ng link down below nun. Yung mga yan. Free-to-play naman yung mga yan. Tapos, tsaga-tsagay nyo lang. Pwede rin kayo makaroon dyan kahit papaano. Kahit free-to-play player kayo. Syempre, you don't expect too much. Pero, as in, pwede talaga. Diba? Don't expect too much lang. Tapos, ano pa ba yung mga games natin? Pwede nyo rin itry yung mga gala games. Marami rin silang games na free-to-play. Pwede kayong maka-earn ng mga tokens nila. So, kahit wala kayong ginagastos. Tapos, kaya yun nga, nandun tayo sa AFK farming. Gusto yan ng mga blockchain game player. Or meron ba? Actually, syempre, hindi ko naman generalize na. Para sabihin, ako hindi naman. Diba? Yan, pasensya na, tama. Baka naman sa akin lang yun. At saka sa iilan na natin kaibigan na blockchain game player. Maaaring meron nga naman blockchain game player na hindi niya rin na-appreciate yung AFK farming. Pero kung meron man, let me know in the comment section below, ha. Ganun. Para rin lang. Siyempre, marinig din natin yung voice, di ba, ng ibang blockchain game player. Kasi, siyempre, magkakaiba pa rin naman talaga tayong preference pagdating sa game, di ba? And last, ito. Last na, bakit, alam mo yun, despite na marami pang mga kulang dito sa game, marami pang kailangan improve, ayan, yung long-term success kasi ng Mir4, parang nadadala, di ba? Lalo na si Boss Bugs natin, di ba, naglalaro talaga siya nito. Parang nakita nyo naman, si Boss Bugs hanggang ngayon naglalaro ng Mir4 yun. Tingin ko baka yung iba niyang nag-ano pa rin. Nagra-run pa rin, di ba? And talagang pag pininan mo yung video niya, meron pa ring way talaga para maging profitable. Okay, so isa yan sa nakikita ng mga blockchain game player kahit hindi man nila admit kasi alam nila kamag-anakan to ng Mir4. So nakikita nila tong game na to na long term, maring sa una hindi ka man kumita pero grind mo lang ng grind yan, baka pagdating ng top level, alam mo yung max level, nandun na. And actually, ang tinitingnan pala ng community right now is yung level 45. So ako, hindi ko alam kung kailan pa magle-level 45. Suggest ko na lang guys, huwag nyo gayahin itong character na to, talagang ang bagal. One hand sword, mabagal siya. Hindi siya maganda pang farming. Tsaka kung habol mo level, medyo matagal siya. Siguro kung gagastos ka, gano'n. So yan yung mga bagay guys na masasabi ko na sa akin, okay, yan yung dahilan ko bakit nilalaro ko pa rin yung game. Balik-balikan ko. So, pagdating sa graphics sa blockchain, and summarize natin pagdating sa blockchain gaming, okay, yung graphics nito is something fresh o bago sa ating mga mata. So, kaya parang candy lang yan. Gusto natin, di ba? Gusto nating matikman yung bagong lasa. So, ayan, Nightcrows yan. Unreal Engine 5. Yung pag-grind, yung progression na mabagal is part of earning process, di ba? Kasi kung mas madali nga namang, alam mo yun, napakadaling maka-earn, bagsak din yan. Anong sense, di ba? Wala ring long term, wala rin agad yung game na yan. So, next is, syempre, the more, ayan na nga, kasama na yun, the more difficult to farm, nakikita natin yung idea natin as a blockchain game player na makakatulong to sustain the economy. And then, yung AFK farming, gustong-gusto natin yan, blockchain game player. And panguli nga, nakikita natin yung success ng Mir4, ma-emulate pa. Tama ba yung term na yun? O basta magaya. Ganun na lang, para magaya or mangyari din dito sa Nightcrows. So, yan naman yung mga, guys, mga nakikita ko as a blockchain game player. So, kung kayo nga ay hindi po blockchain game player, hindi kayo naniniwala sa NFT, mga ganyan maring, syempre, iba yung view nyo dyan. And I totally get it, promise. Diba? Kaya nga yung previous video natin, kaya kapag pinapanood ko yun, parang more on nasabi ko doon as a Web2, yung parang view mo as a Web2 gamer. Kasi, puro ang naging critical ko doon is yung gameplay, diba? So, kung hindi nyo pa napanood yung video, ayan, sige, lalagay ko ulit dito sa timestamp na to, nandiyan sa taas yan. So, kayo guys, kung blockchain game player kayo, NFT player kayo, anong dahilan nyo? Bakit nyo nilalaro? At na-enjoy yung game? Yun yung maganda tanong, no? Anong nagpapa-enjoy sa'yo dito sa game na to? Diba? Bakit
totally 24 hours. 24 hours, di nagpapahinga yung device mo at lagi nakalagin yung character mo. So, let me know in the comment section below. Ayan naman yung tignan natin dito sa video na to. So, thank you so much guys sa pakikinig dito sa aking mga point of view. Personal ko lang naman yan guys. Syempre, yun nga, again, magkakaiba tayo talaga ng point of view. And again, thank you so much sa mga corrections, sa mga comments sa previous video natin. Lahat po yan na-appreciate ko. And ayun nga, don't get me wrong na baka isipin nyo hindi ko kayo ina-encourage na laruin tong game. Laruin nyo. Kasi kayo mismo, you don't know, baka magustuhan yung game. Merong iba gusto nila yung hardcore, yung mahirap mag-grind. Meron talagang ganun. Merong iba naman yung gusto nila rewarded agad sila. So, magkakaiba tayo ng players. Kaya nga yung iba, di ba, nagugusto nila yung Dark Souls. Pero iba, hindi nila nagugustuhan yun. Bakit? Di ba? Bakit may nagkakagusto sa mga ganong game na pag napatay ka, reset ka, back to zero. Pero yung iba, hindi nila nagugustuhan. Kasi magkakaiba talaga tayo ng preference. So, that's it. So, ayan, thank you so much again for watching this video, guys. So, kung nagustuhan yung ating video, don't forget po to hit the like and subscribe button. So, thank you guys. Ingat po kayo. God bless and see you next time. Bye!